Alright guys, so I forgot to press the record button. But anyways, inayos lang namin yung mga batteries. And then what I was pointing earlier, like it's good to have all warehouses should have high ceilings. So these batteries right here, these lithium batteries, ang important sa kanya is naka-crate siya. Nakalagay siya sa, wooden crate. So when you're actually using your forklift to be able to stack them on top of each other, hindi na damage yung battery sa loob. So, yun yung kagandahan doon. So, I just put the 5 kilowatt hour batteries on top para at least save sa space. We still have enough space for our forklift to get in and out. Nakakamada natin na maayos, no problem. And then we have 3 batteries that are going to be shipped out today. We have 3 15 kilowatt hour batteries. So, ito yon. So, piniprepare na natin siya ngayon. I-load na lang natin using the forklift. So, yun. That's one of the major benefits of having a forklift, guys. I mean, still my favorite thing to drive. So, yun. Start of the year, we have a full warehouse. Batteries and inverters are also coming. And then, ayun na nga, we're preparing the construction starting this year for the other side of the warehouse. This is really the place I want to be. And later, yeah, we did talk about like doing the change oil on the vehicle. So for the forklift, hindi pa ako sure exactly how to change the oil for this thing. So maybe tatanungin ko pa si Kuya Bong kung paano gawin yon. But for the Hilux, na-change oil ko na yan before. But I'm not, during that time, medyo unsure ako whether I did a good job or not. Parang feeling ko kulang yung oil na nilagay. But ito, now I bought enough oil, good quality Toyota motor oil for the pickup, and I'll be changing that oil soon. So, yan nga, sobrang my handy and dandy trusted pickup truck. Padiretso. So kalasin na lang natin? Kalasin na lang natin. Sige na. Hindi kasya, no? Pag ganon. Hindi na. Kalasin na lang natin. Subukan natin medyo naman siya. Sure ka? Nakatabingi. Yun na nga. Kaya pa bang itaas ka? Pataas, hindi kaya. Kaya nyo itulak. Baba ko lang. Tulak. Lapit ko na onte. Ha? Baba. Kaya nyo itulak. Pag ganon. Sige. Yan. Okay. Sige. Saglit lang. Ala. Tumama. Tulungan mo hilain siya. Okay na? Hilain ko na. Kumayag kasi. Mahipit siya. Sumabit sa karton. Sumabit sa karton. Sorry. Okay, sasara na yan. Isa pa, Joms. May isa pa. Ito, isa pa. Kaya naman natin itong dalawa. Yan lang naman. Sige na, kuya. Kami na. Saan pa sa side? Gilid na lang. Baba muna. Bigas kayo isang ganyan doon sa office eh. Mag-isa lang? Oh. Hindi, mas mabigat to. 300 to. Hindi, yung binuhat mo mag-isa, 200. Putsa, bigat. Nalanan. Side tayo. Sige. Tsaka, okay. Yun lang. Wait lang. Oh. Hawakan mo, Jumps. Okay. Walang pa. Hindi, yan na. Okay na yan. Hingi ka na lang sa receiver, kuya. Ikaw na bahala sa kanya. Opo. Yes po. Opo. So, yun. New Year. January 2. It's just responsibility, guys. Maintenance din natin yung mga araw-araw na tumutulong sa atin. Araw-araw na naghahatid sundo sa atin sa point A to point B. Maintenance din. Itong sasakyan na to, year model 2013, simula nung binili to ng father ko, wala na tong ibang ginawa kundi magtrabaho. Magbitbit ng semento, hardware supplies, kung ano-ano na, buhangin. Hanggang ngayon, sa bawat construction, sa bawat building na tinatayo namin, itong Hilux na to, hindi man lang ito nagpatalo. Except for that one time. Tumigil kami sa gitna ng Commonwealth. Pero hindi yun kasalanan ng Hilux. Kasalanan ko yun kasi wala nang gasolina. So buti na lang kung nanonood ka ng vlog na to, si Sir Angelo. Angelo din, magkapangalan kami noon. Sir Angelo, isang mekaniko, isang ka-Hilux din, may Hilux din siya. Sobrang bait noon, as in like,
Nagulat na lang ako, tumigil siya sa harap nung sasakyan. Sabi niya, bro, nahihirapan ka. Tulungan kita. Tapos, ganun pala sa mga Hilux, pag medyo may edad na, yung sensor niya, yung gasoline gauge, kunyari, 1/4, may natitira pang 1/4. Pero, sa totoo lang, wala na pala talaga siyang gasolina. Yung sensor siguro pumapalya na. Pero, ang ginawa ko na lang ngayon is, pag wala ka ng gasolina, magpagasolina ka na. Pag below half ka na, pagasolina ka na. So, ito lang. Ito, sobrang in-upgrade ko to dati ng off-road wheels. Tapos, quick lift. Dati naka-flat lang to na bed cover. Ngayon, nilagyan kong canopy. Nakahanap ako sa Facebook Marketplace ng mura lang. I think 8,000 pesos ko lang to nabili. 8,000 pesos, yes. Tapos ayun, mas marami ka nang makakarga, mas safe na pag nagbibitbit ka ng mga equipment, mga electrical equipment. Katulad dyan, may mga crate ako ng mga wire. May electric fan pa dyan. Yung mga toys ng anak ko. So, bale, laking tulong niya kasi ang laki ng space. Tapos, ayun, nagmumukha siyang parang SUV na rin, pero utility vehicle siya. So, today, yung video na gagawin natin is change oil natin siya. Engine flush, change oil, tas full tank natin. Wala lang, alam mo naman tayo mga boys pagdating sa mga ganitong bagay. Hilig ko talaga to. Inaaral ko siya. Pag nanonood ako ng YouTube din, nang pinapanood ko yung mga tao na guys ng sasakyan. Kaya parang inisip ko, ako rin kaya, gayahin ko rin kaya. So, kung kaya ko, kaya nyo rin yan. Ayun, anyways, hintayin mo lang. Kasama ko si Jomar ngayon. Pagdating ni Jomar, pabili lang ako ng tubig. Sisimulan na natin to. Actually, pwede na natin ilagay yung fuel. Init. Tawag dito. Tingnan lang natin. Pwede na natin, katagalan talaga ng sasakyan. Pag matagal, may edad-edad na talaga. Yung mga plastic sa loob. Lalo na kung everyday mo talaga ginagamit. Kasi ito talaga, dude. Everyday ko talaga to ginagamit. Ito. Pwede natin to bugahan. So, labas na natin to. Papaanda rin pa natin yung makina. Ayan. Siyempre, ako mahilig ako na dudumihan kamay ko. Yan. Kunin lang natin yung mga binili natin mga gamit. Yun. Medyo special yung equipments na gagamitin ko ngayon. Kasi ako gagawa eh. Alam mo yung gano'n na klaseng ano. Pag ikaw gagawa, gusto mo yung the best. The best gamit mo. Pero pag iba gagawa, okay na yan. Pwede na yan. So, we actually got genuine Toyota motor oil. So, yan o. Genuine Toyota motor oil. Bumili din ako ng multi-purpose silicone spray para yung mga plastic sa ilalim, mga rubber. Pag na-sprayan mo, mami-maintain mo rin yun. Joms, tutulungan mo ako. Change oil natin to. Alright. So, basahin muna natin yung instruction. Warm engine up for at least 5 minutes prior to use. Turn engine off. Pour 1 can of Pro 99 fast flush for every 4 liters of motor oil to be replaced. Restart engine and allow to circulate in the engine for 3 minutes. In severe cases where decreased engine performance due to heavy sludge buildup is either suspected or apparent, circulate time can be up to 10 minutes. Turn off and proceed with routine. Okay. So, ganun. Buksan lang natin. Buksan natin. Oh, shit. Ito yung problema ko. Bigat. Okay. Yung napanood ako na pag madumi na yung cap, yan o. May problema na yung sasakyan. So, problema ko dito. Gaano kagaling ako maglagay. Yan na, tumapon na. Ha? Sige. Ano ba to? 1 can. Fast flush. Expand rin natin yung susi. So, timer natin 10 minutes. Habang nag-aayos tayo, hihintay tayo, paanda rin natin yung, kunin natin yung tools natin. Asan yung oil pan? Bumili din ako dati ng ganito, oil pan tray. Kasi nga plano ko, ako na lang mag-change oil ng sasakyan lagi. So ayun, kaya ngayon ginagawa ko na. Alright, so time's up na. It's already been 10 minutes. Turn this thing off. We proceed with the change oil as usual. I'm gonna put this down for a bit. So, this is the part. Jumps!
Paabot ako ng socket wrench. Yung socket. Okay lang, sige lang. Hindi na kailangan ng karton. Subukan mo 10 muna. Magagasgas yung ano. Maliit to. Yan 10. Lapit to. 12 siguro. Maliit. Sakto. Yung ratchet, kailangan ko. Kailangan ko ng extender to. Maliit. Hindi, yung maliit. Yan. Nakakapaso itong... Mahirap na yung oil matapon sa sahig. Hirap linisin. Karton nga. Sige. Yung nag-change oil nung Travis, nahirapan din. Hindi. Sanay na siguro. Huwag pa. Lagyan mo muna ng karton kasi matagas. Just see that? Quick of hand na. Quick of hand. Siyempre. Quick of hand. Boom. Ooh. Draining oil. Okay. Saya. Pag kompleto ng gamit, ang saya. Hindi aabot. Okay guys. Naano ko na. Palitan ko na yung oil filter. Baka mahulog. Hawakan mo lang. Ang dami ko ng fan. Ang ganda nitong to. Itong pantanggal tsaka panghigpit. Anong problema? Yung ganito ni Kuya Bong, may iba-ibang size eh. Uy. Adjustable. Ito. Adjustable din. Kailangan lang pakapitin. Aray. Ayan. Kumakalas siya. Yun. Okay. Hindi mo nakikita yan. Hindi na. Yun lang. Ang weird niya. Kumakapit, tapos bigla hindi kumakapit. Okay na siguro yan. Hirap siya. Masyado makapit. Okay. Whew! Ayos to. Magkano yung binayad dun sa dun sa mekaniko? Hindi ko mong pinag... Hindi mo nasa change oil? Ay, hindi. Ako pala nagbayad. Kasama na lahat. Malaki din. Hindi, mahal. Inabot ng mga 5,000 yun. Pero kasama na yung Kasi estimated nila dun sa ang labor niya nasa 5 yata. Yung yung sa transmission. Ang problema natin ngayon, yung paano to isasalin dyan. Ay, may ano yata si Kuya mo nga. Salin. Tawag na imbudo. Kaso, tingnan nga natin. Pwede. Tigas. Meron siya eh. Hiramin mo nga. Sige. Mawala ba tayong imbudo ba tawag doon? Iinit oh. Itong oil. Tingnan lang natin yung oil. Ito, engine oil. Okay. Engine oil. Ubus. Wala. Wala natira. So, medyo, nadali lang ako ng messiness. Hindi ako good job sa cleanliness. Buti, naisipan ni Jomar maglagay ng karton. Otherwise, mapunta sa simento yung oil. So, ito muna natin ito. Pinit ng makina. So, tingnan nyo to. Meron pa, tumutulo pa. So, importante din na may oil pan. Kaya ako bumili ng oil pan para hindi madumi. Tapos ayun, nagkalat pa rin ako. Natapunan pa yung bago kong tools. Ngayon, yung mga oil, number 14 pala. Number 14 yung oil cover. Ayoko magasgasan to. Kaya lagay natin dito. Bagong-bago. Ayoko masira ka. Okay. Balik ko lang. Remember, cleanliness. Ito, sa uli lang natin sa pinanggalingan. Bagong-bago. Pag magpa-change oil ako, ang dami ko na kasing na-realize ko, kailangan ko rin matuto eh. Kasi isipin mo, yung Honda, yung forklift, yung excavator, yung Hilux, yung mga motor, yung Travis, 6 na. Tapos magkakaroon pa ako ng Miata. So, I need to learn how to maintain my vehicles. Otherwise, magastos. Di ba? So, a lot of people will say na, ba't di ka na lang kumuha ng mekaniko para i-maintain? Well, sa totoo lang, pwede ka naman. Like, yung mga mas complicated na gawain dun sa sakyan, pwede naman kumuha ka ng experience na mekaniko talaga. Di ba? Hindi naman yon masama. Pwede naman yon. Yung mga basic lang, gusto ko rin malaman kasi hilig ko siya. So, kung hilig mo siya, gagawin mo kahit di ka babayaran. So ako, kaysa magbayad ako, edi at least nakakatipid na rin ako kahit papaano. Ngayon, tas hilig ko rin yung mga tools na ganito. Alagaan mo yung mga tools mo. So, buksan na natin isa-isa yung mga oil canister. Try natin dito. Wala. Pwede ba sa Coca-Cola? Sige. Actually, sa tingin ko, kaya naman natin ihulog. Susubukan ko lang muna dito. Kaya naman kasi yung iba, yung sa talyer nga, ganun. Okay naman, Joms? Madali lang? Hindi na, okay na. Kasi baka may dumi pa yan. Pwede rin naman, pero mas magandang hawakan mo na lang to. Hawakan mo to. Ikaw na muna cameraman ko.
Bukas pa uwi si Art. Bukas pa darating si Art. Dami nating project. Ilang, ano to? Ilang ano? 7. Ang liit nga ng makina ng Travis. Bakit kaya? Dapat. Okay. So kahit si Kuya Bong sabi niya, mas maganda yung H100. Nung nakita niyang gano'n, iba pa yung ano niya. Parang hindi na pinagtiwala ng mga maliit. Matibay pa rin ang issue ng dahil. Makina lang yung problema doon. Sa H100. Mahina. Yung latera, magandang latera. Ha? Air filter nito? Hindi ako bumili ng bago. Sa Lazada ako bumibili, mas mura. Alam ko na wala na yung ano na yan. Yung lagay ng oil. Dapat di mawala. Saan mo nahanap? Yan lang sa ano. Sa kahoy dyan. Mahal din ang bili ko dyan. Kasi yan nga maganda dyan eh. Oh. Diba? Lagay mo sa litro. Nagutas yung Ay! Joms! Nakalimutan kong takpat. Pucha naman yan oh. Nakailan na ako? dalawa. Nakadalawa na ako? Nabawasan ko na ba to? Putik naman yan, Joms. Shit. Wala na. Hay nako, Lord. Kailangan ko magpabili sa'yo. Nakaka-stress naman to. Nasayang yung dalawang dito. Nakalimutan kong takpa. Tataka ako. Hindi ko rin naisip eh. Sana. Pucha naman, oh. Hay nako. Magkano yun? Magkano iso niyan? 700? Ay nako. Nasayang. Nagtapon ako ng pera. Kaya pala naririnig ko dun sa makina. Sabi ko, bakit? Oo. Putik yan. Joms, papabili ako sa'yo. Dun sa ano mo yung bindihan ng pintura? Sa Barte? Oo. Ganyan, dalawa. Yun ba yan? Dun sa... Wala na ako magagawa. Oo. Doon mismo sa pintura? Hindi, yung tabi nun. Ay, yung pag-ano ng... Tuyo. Shit! Alright. So, guys, anyways. I'm pretty disappointed right now. Like, when I started, my mind was all set na parang, okay, do this. Like, I've got the process in my mind, how simple it is, diba? Open the engine, put the flushing fluid inside, run the engine for 10 minutes, and then proceed with change oil as necessary. Tinanggal ko to, yung engine plug, and then I started pouring oil. Nakalimutan ko siyang ibalik. So, I don't do this often, guys. I mean, hili ko siya. It gets frustrating. But you know what? This is the second time I've changed oil. Okay? The first time was actually better. Medyo mas worse to. Medyo mas malaki yung loss kasi nakapagbuhos na ako ng 2 litro ng oil. Tapos, biglang naririnig ko yung makina. Yung makina parang may tumatagas. Sabi ko, parang may tumatagas sa oil. Tapos, shit, pagtingin ko. Hindi ko nga pala ito, hindi ko pa naibalik. So, frustrated. But anyways, ito lang masasabi ko. You will not be able to do everything perfectly kagad-kagad. It's a training. It's magastos yan. Ito, katulad nito, 1 litro is like 780 pesos. So, magkano na yon? 1.6 na. E di sana pinambayad ko na lang yun sa mekaniko na sana, alam mo yun, yung parang ayoko lang isipin. But, for the sake of this vlog and for the sake of me doing this, just don't forget to put back the plug. Yun lang. Sana na-entertain kayo. Sana tawanan nyo na lang ako. Mag-enjoy na lang tayo dito. Ha ha ha. Ha ha ha. Yeah. Stupid me, ha ha ha. But anyways, yon. Ayoko nang isipin. Malulungkot lang ako. Kita mo to, itong car na to, on my journey to restoring this car. Sobrang faded na ng headlights. Normal yan sa mga matatanda ng sasakyan. Journey with me, bibili ako ng replacement unit nito. Tapos papalitan natin. Even yung lights dun sa baba, ayan o. Bugbog na siya. Again, guys, I'm not a mechanic. I'm just learning this all DIY. Alam ko, I always tell people na parang mga DIY, ganyan. But, for something you love, kung sarili mo sasakyan naman, dude, do it. Learn it. I'm a big believer of DIY peoples pa rin, But yun na nga yung masasabi ko. The trade-off pag DIY mo ang isang bagay is yun na nga, katulad nun, 1.7, ouch, sakit, ayan sayang. Yun yung trade-off. Be prepared to pay the cost. Yun. But hilig ko lang siya and I'm learning it one step at a time.
Yon. So, nice. So, ayun, gumagana na siya. Na-change oil na flush na change oil filter. Nalinis-linis ko na rin ng onti yung makina. But that's the adventure that we had today. Sobrang nakakatawa lang talaga yung nakalimutan ko ibalik yung drain plug. Yon. But, at least, new lesson you learned. Nakabili na ako ng mga replacement para sa headlights tsaka sa fog lamps. So, next project natin yon. And then at the very same time, siguro bibili ako ng dent repair kit para yung mga dent maayos ko. And then for the big ones na medyo malala, I think baka ma-decisionan ko na palitan na lang din talaga yung pintura. Magpa-repaint na lang ako. And then, ayun. Mahal na mahal ko talaga tong sasakyan ko. Sinubukan ko rin yung polishing. Ayan o, linis o. So, maayos na maayos pa yung pintura. Kailangan lang talaga i-maintenance ng sasakyan. Yun lang masasabi ko. Pero meron akong sugat. Yun nga, yung mga sugat na malalalim na feeling ko hindi na madadala. Ewan ko na lang kung paano yan maaayos. Pero kung hindi na kailangan i-repaint yung buong sasakyan, feeling ko okay na rin na, kung may DIY solution sa ganitong klaseng problema. Pero yun lang naman guys. I just wanna end this video already. Nakapag-load kami and deliver na 5. So 15, 30, 60, 75 kilowatt hour na battery na-deliver natin today. Yun lang. Thank you so much for watching another video. Medyo mas naging parang like for fun, chill watch video. Hindi masyado informative. Bumalik yung nag-deliver sa amin. Dito, kuya, naligaw kayo? Naligaw. Sige, ganito sir, para madali lang. Labas kayo dito, pagdating nyo sa kalsada, kanan kayo. Tapos, pagkakanan nyo, dire-diretso na lang yon. Puro kaliwa, pero puro kalsada lang yon. Wala kayong lubak na dadaanan. Pagdating nyo sa may guardhouse, kanan na kayo. Dire-diretso na yan. Sige ho. Sige po, ingat po sa biyahe. Okay. Yun yung nag-pick up. Lala Move, nag-pick up ng mga baterya. Kakatuwa si Manong. Kasama niya yung buong pamilya niya. Sige, anyways guys. Yun lang. Gusto ko lang din, always, sabi sa akin nung isang YouTuber na nakausap ko, sabi niya, keep your content 5 minutes, ganun. Pero sa totoo lang, I wanna keep it long. Gusto ko 30 minutes, 40 minutes. Gusto ko adventure talaga. I want my videos to be a way na parang nasusubaybayan nyo yung journey na pinagdadaanan ko. So, yun lang. Mukhang 6 liters. Kaya na dito sa sasakyan. 7 liters yung binili ko. I had to buy 2 more extra kasi ang nangyari is naitapon ko yung 3. My goodness. Anyways, so lahat naman ng tao nagkakamali. Sino bang hindi nagkakamali? So anyways guys, yun na nga. Hindi ko napapatagalin yung video ko. Thank you so much for watching another adventure. Medyo nahirapan ako mag-vlog ngayon kasi wala si Art. So bukas pa ang balik ni Artie sa office. So bukas mas madadalian na ako. Signing out. Your boy, the Pinoy Tradesman. Bye-bye.